Ay, magandang hapon po sa inyong lahat ng mga followers ko. Okay, this is my new challenge today. Pero bago ko po sabihin yung aking new challenge, gusto ko muna kong pasalamatan yung mga kaibigan ko at yung ibang mga mayayaman na nag-message sa akin na sila din daw ay sumagot sa aking mga challenge. Mabuhay po kayong lahat, ha? Pero ito po, naisip ko lang, kung gaano po bang katagal ang itatagal nitong epidemya natin sa bansa. At doon po sa mga mayayaman, makakasurvive po kami. Doon sa mahihirap, may mga mayayamang tutulong para makasurvive din. Ang tinatanong ko po dito is yung mga ordinaryong empleyado. Yung mga ordinaryong empleyado na nagtatrabaho hindi ho sa malaking kumpanya, kundi yung mga katamtamang business lang, katulad ng mga salon, botika, yung mga barbershop, yung mga operator ng jeep, operator ng taxi. Sila po ba ay may sweldo? Gawa ho nung sinabi ng gobyerno na magbigay ng 13-month pay. Pero parang hindi po yata kakasya yung 13-month pay, pati na rin yung ayuda ng gobyerno kung sakali pong magtuloy-tuloy itong enhanced community quarantine. So dito po, ang challenge ko rito, tanda nyo, makikinig po kayo mabuti, pangungunahan ko na po, kung hindi nyo po kayang pasweldohin ang inyong empleyado dahil walang trabaho, sapagkat hindi nyo nga rin kagustuhan na kayo magsara, mas lalong hindi naman po kagustuhan ng mga tao na sila'y mawalan ng trabaho. Pareho pong hindi natin kagustuhan. Pero sino po ba ang dapat umunawa? Ang dapat po bang umunawa ay yung empleyadong manggagawa lang? O yung mga amo na siyang nagbibigay ng hanap buhay para sa mga manggagawa? Vice versa. Sino po ba ang dapat umunawa? Ngayon, ako po bilang isang maliit na mamumuhunan, sisimulan ko na ho itong challenge na to. Lahat ho ng aking empleyado ay bibigyan ko po, hindi man buo, pero susuportahan ko sila hanggat hindi natatapos itong kalamidad na pinagdadaanan ng ating bayan. Sana kayong mga may business dyan, halimbawa may-ari ng isang building, may-ari ng isang hardware, kung meron kayo 3-4 na empleyado, kung hindi nyo sila kayang pasweldohin dahil pare-parehas po natin hindi ginusto itong nangyayaring epidemya, ay kung maaari po, hinihikayat ko kayo na kahit man lang 2 sakong bigas kada buwan, bawat isang empleyado nyo at grocery ay bigyan nyo, makatawid lamang po sila. Kasi yan po mga yan, may mga anak kong pinagagatas yan, may mga anak kong kumakain yan eh. Yung nanay pag nagutom, okay lang po yun. Yung tatay pag nagutom, okay lang po yun. Pero pagka yung magulang nakita nila na yung kanilang anak nagugutom, magnanakaw ho yan. Baka ho pumatay pa yan. Huwag ho kayo magpakita, baka kayo nakainin yan. Yun ho ay hindi ho biro. Kumbaga, alam po natin na mga kababayan na hindi ho biro itong nangyayari sa atin. Ako na nga ho eh. Ako na, andito na ako sa aking safety place para ho kong hari dito eh. Kumbaga, pengin pagkain, pengin kape, pengin tubig. Bigyan ko kayo sample. Labatar ko mo ako tubig. Palitan mo to. Anong tubig to? Fiji. Palitan mo ng Fiji din. Ganyan po ako. Pero, ang dine-demonstrate ko po, tayo makakasurvive. Yung ating mga maliliit na kababayan, pagtutuunan na po ng pansin ng gobyerno yan. Pero hindi ho kaya ng gobyerno mag-isa eh. Hindi ho natin kaya. First of all, there is no income coming to the government. Kaya po lahat ng mga maliliit na mamumuhunan, alam ko po na hindi ninyo ginusto na magsara ang inyong mga kumpanya, ang inyong mga negosyo. Lalong hindi rin naman ho ginusto ng ating mga kababayan na katulad ho ng mga maliliit lang ang hanap buhay. Karin tubig. Hindi rin ho nila ginusto yun. So ito po, challenge ko, i-update ko po kayo mamaya. Kaya po, kung sino man po ang sasagot sa challenge ko, pasasalamatan ko po kayo at kung sakali pong lahat ay bumalik na sa normal, magpadala po kayo ng sulat sa akin, pwede ho ako makipag-business sa inyo para iahon ang kumpanya ninyo.
Pero sa ngayon, ang tanging hiling ko po doon sa mga mamumuhunan na kung hindi nyo man po kayang ibigay yung sweldo nila habang walang hanap buhay, sana po alalayan nyo yung inyong mga empleyado na makasurvive. Kasi kapag ka natapos po ito, hindi sila nakasurvive, wala na rin kayong trabaho, wala na rin magtatrabaho sa inyo. Yun lang po, it is not about challenge, it is not about, but it is about how to help people in need, how to help our people. Hindi, alam niyo po, yung gagawin yung tulong sa inyong mga empleyado na pagtatrabahuhan din naman po nila kapag nag-resume sila sa trabaho, ay may mga anak po silang umaasa. The moment na hindi ho tayo tumutulong at the moment na nanahimik tayo, hindi lang ho yung COVID-19 ang problema natin. Ang malaking problema natin yung logistic, yung buhay ng tao sapagkat hindi po sila mamamatay sa sakit, sa gutom o baka mabaril sila dahil magnanakaw sila para pakainin lang yung kanilang pamilya. Abangan niyo po yung susunod kong challenge. Mabuhay po kayong lahat at magandang araw po. Salamat.